Ang sabi nga nila, pag may bakanting oras at panahon ka ay gamitin mo na. Dahil ang totoo, ang oras at ang panahon ay hindi na yan babalik sa'yo. At magiging alaala na lang yan sa ating buhay. Kaya habang may oras at may lakas ka pa, ay huy, sulitin mo na. For today's video mga idol, ay meron akong isishare sa inyo. Isang napakagandang campsite na aking napuntahan kasama ng aking mga kaibigan. Welcome to Camp Joaquin. At ito'y malapit lamang sa Maynila. Sabihin na natin na isa ito sa campsite na aking maire-recommend sa inyo. Dahil nature na nature talaga ang vibes dito. Parang ang may sariling mundo na walang nangingialam sa'yo. Malaya kang mag-emote, malaya kang magluto, malaya kang mag-swimming. At higit sa lahat ay malaya kang isigaw kung ano yung gusto mo. Pero wag mo lang lakasan, baka pagtripan ka ng mga engkanto. Pero iba yata ang trip ng mga kaibigan kong to, kaya pinagtripan ko na rin. Nandito na tayo ngayon sa Joaquin Campsite. Dito mga idol no is pwede nyo dalhin ang inyong mga sasakyan, motor. Kung gusto nyo mag-camping dito, ayan tulad yan, may sasakyan na dinala dito. At saka ang napakaganda dito mga idol is napakalawak na kanilang lugar, itong Joaquin Campsite. Bago pa magkakalimutan mga idol, ang entrance fee pala dito ay 70 pesos per person at 200 pesos naman overnight. At dito, kahit wala kang dalang tent, ay pwede kang magrenta sa kanilang tinatawag na e-house sa halagang 500 pesos lang. At pwede ka ring mamili dito sa kanilang cottage type sa halagang 500 pesos din. Na-sit up na natin yung ating tent at nandun na yung kasama ko. Brad, kaway-kaway naman dyan. Okay yung ano natin, okay yung pwesto natin. Ayan. At nadala niya yung motor niya dito. Hindi ko nang binaba yung aking motor. Nandun yung motor ko. Pinili namin ang pwestong ito malapit sa ilog dahil nga napakaganda at napakalupit ng view dito. Para kang nasa ibang bansa pero proud to say, nandito ka lang sa munisipyo ng Norsagaray at probinsya ng Bulacan. Kaya ang masasabi ko mga idol, tangkilikin muna natin ang sariling atin, yung mga tagong yaman na tulad nito. At ipagmamayabang natin ang ganda ng Pilipinas sa mga dayuhan. Ngayon ay bababa tayo dito sa ilog. At Brad, dandahan ka Brad ha. Ayan. Alright. Makikita natin dito mga idol no. Napakagandang ilog na to. Yan mga idol. Yan. Ayan. Sobrang ganda. Yan. Makikita natin dito, maririnig lang natin dito ang rumaragas ang ilog na to. Ayan. Uy, naliligo na yung kasama ko ah. Ayan. Ang ganda ng kalikasan. Woo! Ang ganda ng kalikasan mga idol. Dapat natin 'to pag-ingatan kasi nga ito lang yung ito lang yung kayamanan ng ating lugar. Hindi lang dito sa lugar na ito kundi sa buong Pilipinas. Ayan. Bukay ganda ng Pilipinas mga idol. Napakagandang lugar, napakalamig. Ang maririnig mo lang ay huni ng ibon at rumaragas ang ilog. Sa mga oras na ito ay abala na ang aking mga kaibigan sa paghahanap ng mga malalapad na bato. Akala ko nung una ay naghahanap sila ng mga bato para ibenta. Yun pala, ginawa nilang dining table. Sana all. At dito nga namin napagpasyahan, nakakain sa gilid ng rumaragas ang ilog. At ako naman ay abala sa pag-iihaw ng manok para sa aming almusal. Ito yung almusal natin ngayon mga idol. Inihaw na manok. Tsaka kagabi kasi minarinate na to ng aking mga kasamahan. At ako yung naka-assign ngayon dito na mag-ihaw ng manok. Ayan. At nang maluto na ang manok ay tinawag ko na ang aking mga kaibigan para umpisahan na ang laban. Brad! Alina, kain na tayo! Kain na! Ala, grabe! Ano yung handa natin, Brad? Ano yung almusal natin? Okay, Brad, inihaw na manok. Asan? Ito? Inihaw na manok. Wow, masarap. Ano tayo? Century tuna yan ah. Ayos. Saan yung kanin natin? Ala, grabe kanin. Ano? Wala nang ano-ano kaya tinira na namin to, baka tirahin pa to ng iba. At sabayan nyo na rin kaming kumain mga idol dahil kung nandito ka sa videong ito ay para ka na rin sumabay sa aming adventure. At sa mga gustong sumama sa ating mga next adventure ay mag-comment down na lang kayo. Pagkatapos namin kumain ay naligo na rin ang aking mga kaibigan at ako naman ay nagpapahinga lang sa gilid. Iniisip yung mga babayaring utang at mga bills at naisip ko na rin ang enjoy now, iyak later. At sino nga ba ang mag-aakala sa sobrang layo ng lugar na ito ay meron pa palang mga pumupunta dito para magbenta ng ice cream. At syempre bumili na rin kami dahil kawawa rin naman si tatay. Tayo na dito pero narating pa ni Manong yung
Naglalako pa siya ng ano dito, ng anong tawag ito, Brad? Ice drop or ice cream? Ice drop. Yeah. Sarap, Brad, di ba? Kaya paano mo kakainin niya? Hala, grabe ang tindi! Hala, grabe! Kumakain. Grabe. Brad ko. Yung brief mo niya. Oh, ito yung shirt at brief niya. Dito na natin ito lagay dito. Dito na natin ilagay dito. Naiyak ko. Ano, kita na ko. Ay, kami na naog na. Ito. Brad, ano yung ginagawa niyo, Brad? Magawa kami ng pulkan. Ha? Nilibing na yata yan, ha? Lugang pinatubo. Hala, ay anak ko. Ay hala, natulog yung Brad ko eh. Natulog, naka-relax. Naka-relax eh. Ano naman tong ginawa mong design? Ay aba, Pinatubo daw yan, Brad. matindi. Ano to? Ay hala. Hala. May dalawang mount pinatubo pa oh. Hala. Ay aba. Ang ganda ng ngiti eh. Parang nasa lungon eh. Ano to? Wala. Ano ba yan? Ba't may buto? Hala ka eh, ang Brad ko ay ang aga nang naligaw. Tapos ka na bang kumain, Brad? Oh, tapos na, Brad. Ay hala. Ay ano kaya ang drama nito? Hala ka eh. Parang hala. Ay aba. Iba na naman yung trip ng Brad ko eh. Hala. Ay, nako. Ay hala, gumiling. Ay nako. Ay aba. Ala eh. At pagising nga namin sa umaga, ito yung nakikita sa labas ng tent. At hinanap ko agad ang dalawa kong kasama at nandito lang pala nakatulala sa gilid habang binamasdan ang ganda ng kalikasan. Brad, anong masasabi mo sa lugar na to, Brad? Ano siya, stress-free. Masariwa ang hangin. Tahimik. Parang nakakatanggal ng problema. Ikaw Brad, ano yung masasabi mo sa lugar na to, Brad? Nakaka-relax, brother. Nakaka-relax. Oo nga no. Sa tingin mo ano mga magagandang dalhin dito? Oh, dapat may kasama ka, ano? Anong kasama? Girl. Girl? Hala.